Lipat naman tayo sa Zoom na naman uli. Unmasking lies. Buti pumasok ka na. Unmute ka dyan. Hello bro. Hello bro, hello. Oh. Hello. Hindi ba bro, pumili ka na ng Magandang araw, magandang gabi bro. So ano ba? Hindi bro, 'di ba magandang usapan natin na sharing lang dapat yun. No? sharing lang. Tapos hindi, dadalhin mo ako dito. hindi ba sharing lang tapos ang moderator si Angel? Hindi naman ako nagdebate sa Messenger, 'di ba? Humingi lang ako ng kasagutan ng katanungan ko. Sabi ko nga sa iyo hindi ko na sana pahabain to. Ipupusong ganito, pahiyain. At na may reason na naman ako, sinabi ko ng rason sa iyo, 'di ba, na siguro baguhan ako kaya siguro. Ngayon, 'di ba nabasa mo na siguro yun? At alam kong nabasa mo yun. Kung sa tingin mo tama ka. Tapos ngayon binablock mo ako. Bro, binablock kita. Talaga sinabi ko kanina, binlock kita. Ano pang purpose? Anong purpose? Sabi ko sa iyo, mag-usap tayo ng sa live. Ba't mo gusto sa chat? Hindi. Sabi ko nga ilatag mo doon kasi para mabasa. Ba't ako maglalatag doon? Nandito yung live ko. Ba't ako maglalatag doon? Keyboard warrior ako? Huwag ka nang high blood bro. Hindi. Ako isang hamak lang naman na tagatanong. Ba't ako maglalatag sa chat? Sabi ko sa iyo, sa live natin gawin. Hindi mo ako pinapasalita. Sabi ko nga sa iyo, hindi nga ako makipagdebate sa iyo, di ba? Humingi lang ako ng share kasi nung na-convert ka, sabi mo, dahil sa katotohanan ng nyo, doon sa founder. Ngayon, tinatanong ko, ang usapan natin, titindigan ko na Jesus Christ really do exist. Pinadala mo ko dito sa trap mo kasi ayaw mong pasalitain. Gusto mo ikaw lang lagi nagsalita. Bro, ito. Kinig ka muna. Ang usapan natin, gusto mo tindigan ko na si Jesus Christ really do exist. Tapos, ang kinuhang moderator, si Angel. Marami ng beses ka hindi sumipot, inunawa ko yon dahil sabi mo hindi ka nagbigay ng schedule. Pero nakapagtataka sa chat, lagi kang active. Pero sa live, dami mong dahilan. Kaya sabi ko, pasok ko mamayang gabi, tuloy na natin 'yon. Hindi ba? Pwede na mo salita? Sige go. Di ba pinaliwanag ko na sa iyo bro? Na Na siguro nga baguhan ako. At saka meron nga dyan sa akin na utal-utal lang daw ako. Ganito. Is natural kasi nga. Di ko pa nasubukan mag-one, di ba? Kaya sabi ko sa iyo, share na lang hiningi ko sa iyo. Di ba sabi ko, wag mo nang ipalabas to, tayo lang. I-share mo sa akin yung natutunan mo. Bakit tayo lang? Hindi. Kasi nga, hiningi ko ng point mo. Ikaw talaga masyado ka talaga defensive eh. Paano malalaman ng karamihan kung tayo lang? Hindi, pwede mo naman i-post yun, di ba? Magaling ka naman dyan kasi ako, hindi naman ako... ang gusto ko pag-usapan sa live ang gusto ko doon, kasi... Ba't nga tago? Baka hindi Ba't nga patago? Hindi nga, kasi in-explain ko na nga sa'yo, di ba? Ito sasabihin ko na sa'yo. Ito, sasabihin ko yung sagot ko. Baguhan ako. At saka baka maninervyos ako, malimutan ko pa yung sasabihin ko, matitins ako. Di ba na-explain ko na sa'yo yun? Ito bro. Tapos, magtanong ka sa akin, kung ba't ako na-convince, sasagot ako sa'yo, kung sa tingin mo ay mali, edi unmask mo. Di ba yung trabaho mo, unmasking lies? Hindi. Hindi nga ako nagpag-debate sa'yo. Di ba sabi ko, hindi ako nag-unmask, hindi ako makipag-debate sa'yo. Hindi, private message lang kita. Ngayon, kung sasaan mo ako dadalhin, tapos bibulihin, ganito, ganyan, duwag. Naku, parang hindi naman religious, yan. Kaya nga ako, walang religious essence sa inyo talaga, promise. Pero hindi ko na, yan. So, ganito. Sige, since hindi ka naman religious hindi ako makipag-debate sa'yo. Tatanong na lang ako. Sige, tanong. Kasi sabi mo, dito mo sasagutin sa live mo. Sige, dito ako sasagot sa live, sabi ko. Ito yung tanong ko. Ano ang pruweba mo na pag-ubensin sa'yo, pagiging Katoliko galing sa SDA, nakala mo'y totoo? Ano yung pruweba mo, evidence mo? Hindi akala ko'y totoo. Proven ng mga history and encyclopedia na totoo ang sinasabi ko. Hindi akala ko'y totoo. Wag kang magpasunod ng salita
na sasabihin mo, akala mo totoo. Hindi ako lilipat sa Katoliko kung sa tingin kung para sa akin lang, akala ko totoo. Mali 'yun. O sige, lagay na natin na totoo. Wag na natin butang akala. Ayun, wag mo kang So, salita. tinatanong kita, sabi ko nga sa'yo, private message kita, no? Ano yun, share mo? Yung Excuse me, encyclopedia. Bartendo. yan na naman. Bartendo, Excuse me. excuse me lang, bro. Saglit lang, Bartendo, Bartendo, mahina nag-request yung siya mic na- mo, bro. Mas malakas pa yung mic ni Aspas Clay sa'yo. Malakas pa ang yung unmasking lights. Akala ko naman, So, sabat hindi naman ka si masyado John Ray. marinig. Bro, John Ray, bro. Ayan, narinig na ako. Bro, John Ray. Ayan, bro. Okay na, bro. Yes, bro. Bro, John Ray, paki-add naman ako sa FB. As makilas, baka naman mag-sharean din tayo sa Messenger. I-ano mo, i-add mo ako. Kaabag sa simbahan. Ayan. Yan ba yun? Naririnig Yan ba na yun, ako. kaabag? Malinaw, Bartendo. Kaabag sa simbahan. Okay, bro. Copy. Sige. Kahit na binago ko na yung dito ng computer, nag-auto adjust pa rin yung audio eh. Sa Messenger room, please wag muna kayong mag-unmute pag hindi ko kayo tinatawag ha. Para hindi mag-auto adjust yung microphone ko dahil nag-auto adjust siya pag yung Messenger room. Sige, go ahead, brother, Unmasking Lies. Ano nga yun ulit? So yun na nga. Ano ba, di ba hiningi ko yung evidence? Nga kung ano yung mo? Asan yung ebidensya? Biblia, referensya. Ngayon, masingit lang yung referensya, no? Kasi may nung agkakasa ko sa'yo, bro, anong mga video na nagpatunay? Sinid mo sa akin yung Darwin, Getgano, tsaka kay Romero Palba. Oo. ng ANC at saka yung sa'yo ni Bracy Balansag. Oo. Yung pinagbabasa doon na encyclopedia, alam mo ba ang encyclopedia merong sila? Kumbaga parang sabihin na natin na ano ba yung tawag, yung preface? O kumbaga kahit na nga yung ngayon na online encyclopedia yung tawag nun. Meron silang yung Ipatunayan mo mali yung encyclopedia ang ginamit ko. hindi bro, ganito ang encyclopedia kasi. Ganun lang kasi Hindi nyo naman yun eh. Meron yung mga kumbaga disclaimer, kumbaga parang yung sa radio ba, ang programang ito ay binabayaran. Di patunayan mo nga. Ng itasyon. Ganun. Hindi. Hindi, ganito yan bro. Very simple lang naman ang problema mo. Palisitahin mo nga muna ako kasi yan, nasabi ko sa iyo eh. Kaya punta mo ako dito. Sandali lang. Kaya nga yung bawat encyclopedia po, mayroon yung preface, disclaimer kumbaga, na hindi sila mismo yung source, kundi ng contributor doon, sila lang yung publisher. Ganun yun. Pag-intindi ng encyclopedia eh. Hindi yung ebidensya yung encyclopedia, kundi base doon sa physical, yung source ng encyclopedia, kung ano yung binabasihan ng encyclopedia, hindi mismo yung nagsabi doon, yung contributor. Ganun mo munawa ng encyclopedia, bro. Kahit yung pinakamalawak ngayon na sikat na, yung online encyclopedia ngayon, meron siyang yung tawag doon na hindi sila yung liable doon sa source ng nila, kundi mismo doon sa nag-contribute noon, narrator, author, ano ba yun? Ganun yun. So hindi yung sinabi na ni Bracy Balansag sa'yo, di ba, nung nagdebate kayo. Kaya sabi nga ni Rita Mundoki, tabla lang kayo, wala kayong parehong napatunayan. Kasi both of you, napatunayan, pati yung encyclopedia mo, napatunayan Bracy na yung source pala yung Katoliko. Ano ba lang isang source? Sige. Ikaw yung subukan ko yung ginamit mo, sinabi mo dati na ang mga Christian dati barbarian. Subukan ko yung ngayon ha? Hindi bro. Subukan ko yung ngayon. Hindi, magkasubukan tayo. Military leader yun, bro. Sige, military yung leader. Kristo yung Messiah. Sabi mo ang Messiah is military leader. Asa ng physical evidence mo, bro? Eto, subukan ko yung mindset mo. Sasakay ako sa paano ka mag-isip. A-adapt ako sa iyo. Ano ang physical evidence mo na ang Messiah is leader of military? Ano ang physical evidence mo diyan? Pwede na magsalita? Sige, go. Bro? Sige, go. Oh. So ngayon, bro, hindi ko pa nga yung ebidensya ko kasi nga sabi ko magtatanong ako. Pero so ganito hindi lang. Huwag ka muna batin. Parehan mo ako. Ang physical evidence, bro, sa tuwing kasi, ganito nga mag-previous muna ako. Sa Israel kasi, pag mayroong mananakop, meron silang inasaang Messiah, yung takapagligtas sila sa kanila, bro. Yun yung Jewish perspective ha.
patunayan to ng mga rabbis ngayon at kahit yung mga scholar na mga atheist, kasi base sa doon sa mga discovery lang archaeological, doon sa mga kuweba, na mayroon nga doon yung Batbada, yung kumbaga secretary ni Bart Cuba. Asa na nga yung ano mo bro, physical evidence Hindi, mo? sandali. Puro ka Sabi ko nga, documentary hindi ako evidence, yung sinasabi mo kasi, Hindi ako makapag-share. documentary evidence. Ang hinahanap ko ngayon, yung physical evidence. Sasakyan ko yung style mo. Sige. Style mo gagamitin Yun ko nga. laban sa'yo. Halimbawa, nung first BCE, before Christian era, nung sinakop ni Pompey yung Israel. Ngayon, mayroong na ng Messianic, Jewish Messianic movement doon. Mayroong nakaukit doon sa tablet, yung ano ba ng tablet na yun? Kasi sabi ko sa iyo, mahirap dito pag live kasi hindi ko na ibigay yung referensya Sige, ko. ibigay mo, Pero yung tablet na yun, bro, documented yun, bro, kahit ibasahin mo doon sa National Geographic Channel na merong doon sige, tablet. asan? Ibigay mo yung link. Sandali, huwag mo kababat din. Hindi ka makamlink, paano ko magsishare sa cellphone nga lang ako eh. Sabi ko nga sa'yo, messenger, O ayaw sige, mo. So, ito na lang, i-comment mo sa ano? I-comment, ito na lang. i-comment Ikaw mo na lang sa, mismo mag-research. i-comment mo Hindi sa ako YouTube makapakomment, bro, ni ano, kasi ni, nakatingin ako sa yung live ngayon eh. Nakatingin ako live sa ngayon. o i-comment mo sa So, YouTube ganito ni, na ano, lang. ni Romel Palma yung So, link. Para send ni Romel Palma So, para buksan hindi nga, natin. wala nga akong oras makag-type dito kasi itong cellphone ko naka-blur. Di, pakinggan mo muna kasi ako bro, kaya sinasabi ko. Ngayon, yung tablet na yun bro, tatawag nun yung Gabrielite inscription ba yun? Ano yan? Yung Gabrielite inscription Gabriela, ba yun? Yung tablet ng mga... ano yan, Gabriela, search ko dito. Nalimutan ko, di ko siya. Basta yung tablet na yun, dating back first century BCE. Bro, wait lang, Aljan. Na merong... Please, unmute muna. Mag-mute ka dyan, Aljan, ba? Hindi ko nag-feedback, bro. Bro. Ganito ah. Sige, go. Ano yan? Search ko dito ngayon, dali. Mayroon ako, may bubukingin mo na kaya masing Liza. Nako, ito na naman to. Sabi ko na walang babatin eh. Teka muna, Brother Aljan. Sige, Brother Unmasking Lies, ilabas mo yung sinasabi mong ebidensya mo. Bubuksan natin ngayon. Yan ang sinasabi ko, bro. Sabi ko nga sa iyo, wala akong time ngayon. Sabi ko nga sa iyo. Hindi mo natatandaan yung mga ebidensya mo. Ibubuod ko lang ba? Hindi. Alam ko ng hinatan nito. Yun, hingan man ko. Ibubuod ko na ngayon. Wait lang. Ang ginagawa mo ngayon, bro, documentary evidence ang ginagawa mo. Naalala ko na. Pag ako ang nagpahayag, hinahanapan mo ko physical evidence. Ikaw naman ngayon ang hanapan ko ng physical evidence. Wag ka magdaldal ng documentary evidence dyan. Physical evidence mo ang hinahanap ko. Asan? Search ko ngayon. Makinig ka. Sige, go. Yung mic mo, mas malakas pa ang mic ni Mas Clay sa'yo. Ayun, ano kasi, sabi ng, mag-out muna ako sa sa messenger room dahil hindi mapigilan eh. Sige. Lipat ako to sa kabila. Hello. Alam bro, kaya ako nga sabi ko sa iyo, hindi pa ako magdidebate sila kasi wala pa akong ready na hindi ko kasi alam mag-screen tawag nito bro, yung Hindi, sabihin mo na sa akin bro. Ang naisip ko kasi yung sana ako print ako itatype mo lang bro doon sa YouTube yung Messiah before Jesus. Yung YouTube, pwede ka gumawa ng kahit na ano sa YouTube. Sa Google ko i-search ngayon. Hindi nga. Sige. Nasabi yun yung Gabrielite encryption na yun, isang tablet yun, nasulat Hudyo since way back before Christian era. Yung mayroong mga Hudyo doon na yung kinikilala nila na leader is Messiah nila. Kasi ganoon ang Messiah tagapagligtas, redeemer. Hindi Diyos, hindi kundi bilang gagaya ni Haring David. Bilang isang manananggol, di ba? Si Haring David, pinagtanggol niya ang bayan niya sa pamagitan ng anointed siya ng Diyos. Kumbaga, anointed one siya, kumbaga, Kristo siya. Sa time na yun. Bro. Teka. Dahil mo dinadaldal, lasan yung physical evidence. Yun nga yung Gabrielite inscription. Pangalawa. Sige. Ano yan? Yung sa Masada. Pangatlo, yung Jewish, Barcoba. Si Simon Barcoba. Yun, meron yung mga coins niya at yung tagasulat niya. Hindi. Sa kuweba na yun. Hindi yan ang hinahanap ko. Hindi yan ang hinahanap ko. Ebidensya yan bro. Anong hinahanap? Meron Hindi yan ang coins lang si hinahanap Barcoba ko. bro.
Nasaan ang physical evidence na sinasabi mo? Yun nga, yung coins nga at saka liter nung yung sekretary ni Barcoba nung nagsasulat Hindi yan niya ang tanong ko nang habang nasa kuweba sila. Hindi yan tanong ko. Sabi mo kasi ang Christian mga barbarian. Yan Bro, sabi mo. Wala akong sinabing barbarian, bro. Ang sabi ko, yung Kristo na kinikilala nung mga Hudyo, military leader yun. O sige. Mandirigma. Asan na Kasi ang kung barbarian, Kristo parang- ng mga Hudyo na military leader? Nasaan na ang physical evidence nun? Yun nga, Gabriela encryption ba yun? Yung Gabriela Yung inscription. sa Sincero. Meron doon yung leader nila, namatay yun. Asan dito, bro? Asan dito? Sabi ko nga, hindi ako, basta... Sige, meron- pag meron ilabas talaga natin number, na yung physical evidence na sinasabi niya, ipakita ko sa screen. Type mo na lang Dahil- kasi yung Jesus, Messiah before Jesus ba yun? Ayan. Yung kay, Okay. yung kay Jehovah, ano ba? Sino ba yung archaeologist na yun? Ito. Kasi Messiah before Jesus. yan. Ito yung yung sinasabi mo na ito ba? Ring? Hindi Ito? yung bro, ring. Hindi bro, tablet yung bro. Tablet O, na naka-encrypt doon yung... Gabriela bro. inscription tablet. Sige. Gabriela inscription na tayo. No? Sige. Tawag inscription na yun. Basta Ito ba? dun sa... Ito ba ang hinahanap mo? Yan, tablet. Ano bang yan? Gabriela encryption ba yun? Ito ba? Tablet. Ayan. Yan ba yung hinahanap mo? Double check na natin, Hindi yan ha? bro. Hindi yan bro. Ayan. Ito ba? Asan ang physical Hindi yan bro evidence kasi... dyan? Hindi bro, hindi yan. Hindi. Sige, asan? Labas mo. I-type mo na Habulin sa kita YouTube ngayon. yung Messiah before Jesus bro. Mayroon doon. Kay... Gawa-gawang Eh, kwento yan eh. Hindi, mayroon nga ang tablet doon. Hindi kwento yun. Tablet yung pinapresent nila na na-discover eh. Nung nakapuno, mayroon naka-encrypt doon na Na ano? merong yung mga Ano naka-encrypt doon? na yung leader nila pinaniwalaan nilang Misaya o Kristo na akala nila nagbalitas nila laban sa mga Okay. mga Romano. Kung tama ang sinasabi mo na ang kanila palang Misaya ay ang military leader. Bakit hanggang ngayon ang mga Hudyo naghihintay pa rin sa kanilang Misaya? Sige, sagutin mo yan. Pwede ako sumagot? Sige, go. Sagutin mo. Oh, sige, kasi nga namatay lahat 'yun eh. Nagkaroon ng 3 wars noon, Jewish-Roman wars. Sino Tatlong misil pagka- sino ang military leader na Kristo sa kanila? Sino? Yun nga, isa na yun si Simon Barcoba. Sige, Last search ko revolt na dito yun ha, sa Simon Barcoba. Sige ha. Barcoba revolt. Sige, Simon Barcoba. Sige, search mo dyan. Military leader. O ngayon, saan dito sinasabi na siya ay Messiah? Sige, ano mo, basahin mo. Walang laktawan na, baka pareha kay Bro Romel, nilalaktawan niya yung sinabi, long-waited Messiah, some of Jewish. Meron na, bro? Wag ka naman sanang gumawa ng kwento, Sige, brother. ito, basahin ko. Yung sinasabi niyang long awaiting. Pakinggan ninyo ha. Ito, pakinggan ninyo. Ito, basahin ko. Simon ben Koseba or Kosiba, commonly known as Barcoba, was a Jewish military leader who led the Barcoba revolt against the Roman Empire in 132 CE. The revolt established a 3-year-long independent Jewish state in which Barcoba ruled as Nasi or prince. Some of the rabbinic scholars in his time imagined Siyempre, di ba? him Tuloy. to be the long-expected Messiah. Barcoba was killed by the Romans in the fortified town of Namatay Bethel. lahat yan eh. Ito ngayon bro, anong unawa mo sa imagined him? Iniisip nila na yun yung Misaya kasi maraming, kung pag-aralan mo yung kay Barcoba, marami siya Hindi. Ang deklarasyon mo kanina, yung military leader nila, ang kanilang Kristo, ang kanilang Misaya.
Di ba? Ikaw Yun ang ano, nag-explain. yun ang ano So mo. dapat ako nag-explain dapat, di ba? Oh, ito Dali. ngayon, tatanungin kita ngayon. Sabi mo kasi, ang turo ng mga Hudyo na si Simon Bar Kokhba ang kanilang Kristo. Ang kanilang Kristo. Hindi Ang turo, sabi bro. naman dito, Pinaniniwalaan ng ilang Hudyo, hindi turo. Pinapaniwalaan ng ilang Hudyo na siya Oh, na ngayon, united kasi pag nagkita sila sinabing ng Kristo, ipinabalik sa kanila eh. pinapaniwalaan, imagine, ini-imagine lang nila, fact ba yun o hindi? Hindi lang nila. Wag ikaw ano ka ng insert ka no eh. Hindi, Ini-imagine sagutin nila mo na yun ko. si Nang sinabing they imagined him, some of the rabbinic scholars in his time imagined him. Yung imagine him, fact yun, hindi? sagutin kita. Sige, Huwag go. mo kababatin ha. Ini-imagine nila na yun na yung Messiah nila kasi may mga instance na si Bar Kokhba nanalo. Hindi yan ang tanong ko. Hindi yan ang tanong ko. Huwag mo batin kasi. Hindi yan ang Pamati tanong na. ko. Huwag kang mag-aksaya ng oras ay hindi ko tinatanong Wag sa'yo. mo na. Pakinggan mo ako. In-imagine nila na yun kasi nga yung awaiting ni Messiah nila is tagapagtanggol. O ganito. Pero sa kasamaang palad, natalo. Hindi Natalo, yan, diba? hindi yan ang tanong Kaya ko eh. Ang tanong ko, yung term na in his time, imagine him, fact ba yung imagine lang? Fuck yun sa time nila kasi mayroon siyang Paano napanalo. naging fact Sa kung time- ini-imagine lang pala? Paano naging fact kung ini-imagine lang pala? Hindi, magsagot ako. Brother Angel, mamagitan ka, Sagot ako. Brother Angel. Hindi, sagot ako. Brother Angel, mamagitan ka. Ang sabi Hello, niya bro. kasi, Brother Angel, ang sabi niya kasi, yung ini-imagine lang, fact na daw yun. Ito bro, hindi pa to debate ha. Kumbaga premise lang to ha. Kasi hindi pa ako ready nga, hindi wala pa nga akong nagbatin lang ako kasi. Wala akong pakialam bro kung ready ka o hindi. Dahil pinisinta mo ito, undercross ka dito ngayon. Brother Angel, sabi niya kasi, sige. sabi niya kasi Brother Angel, yung ini-imagine daw, fact daw yun. Bro, ganito para may kaayusan. Para sa iyo na rin to unmasking lies dahil chance mo lang kung maipaliwanag mo po yung ano mo. Sige. Side mo. So, pwede magsalita? Hindi, sandali lang po Okay, ganito na lang po so, sige. So, gusto mo bang ituloy tong o gusto mo mag-schedule ng talakayan formal para ma-present mo yung sandali po. Gusto mo ba magtalakay na formal para ma-present mo, maging ready ka kasi ngayon Yes po. So ano po yung dapat po let's confirm anong araw, anong oras at siguraduhin mo po sa publiko ngayon na magtalakayan, mag-ready kasi ngayon magkakaroon tayo ng ano diyan So ang maging problema diyan, di ka ready tapos biglang tatanong hindi ka rin ready sumasagot. Ikaw si Bro Jando naman di rin ready pa sa mga niya, sa mga pwede niya ibigay na mga referensya. But ngayon mas maganda po siguro para maayos yon yung talakayan at mai-present mo mabuti, mayroong kang ready papers, reference. Okay bro, ka lang po ba? May schedule po natin? Yes po bro, yes po, PM lang po ako sa'yo bro. Kasi si Jando binalak na ako ayaw niya kasi ako hindi naman ako nagpag-debate sa kanya Humingi lang ako ng share niya kung yung natutunan niya. Pero debate tayo ganito, dalhin mo ganyan. Huwag naman ganun. Ang tao, naghahanap ng katotohanan. Hindi yung pagmamayabang, mo ako ng magpamayabang. Ikaw talaga, sinungaling ka na naman dyan. Totoo yun, di ba? Binlock kita. Gusto mo yung usapan na sa Messenger? Brother Angel, binlock ko siya, Brother Angel, dahil ang gusto niya, doon kami sa chat. Ang sabi ko sa live. Diba? Bro, sabi ko, sandali po moderators. Ganito, ako na magtanong sa'yo bro, kasi programa mo to. Ako na naman tanong sa'yo, pwede? Ikaw lang nag-cross-examine sa akin Kung ako mag-cross-examine sa'yo, titingnan natin kung may sagot ka. Bro, unmasking, sandali po para mas nasa ayos. Alam ko, gusto mo rin nasa ayos, di ba? Ayaw mong binabati, ayaw mo rin na magulo. Opo. Para mas nasa ayos, ganito. Ang mangyayari kasi kung ngayon ba, gusto mo ba ng kahit papanong formal ng talakayan kahit ilang minuto o kasi biglaan to? Kaso ang magiging problema mo, hindi ka sigurado sa mga reference mo kasi kanina ka bro, nag-isip. Sigurado bro, sigurado ako. So maibibigay, sandali po, maibibigay mo ba yung mga reference mo? Kasi siya maipapakita naman po kay Jando, maipapakita naman ni Jando. So ngayong oras na to, willing ka po na makipagtalakayan mga ilang minuto? Extend tayo para kay unmasking live, extend tayo.
Sabi mo nga bro, sandali. Sabi mo nga bro, in jail na hayaan na natin na ibang time, di ba, para makapaghanda ako. Kasi dito talaga sana magtanong lang ako pero akong tinatanong. Ako Yun lang nga po yung para nasa ayos po tayo. So, okay nga, sige, schedule natin. Ito, totoo na to ha. Bro Jando, ito, pwede mo nang sabihin na baklaw pag hindi natuloy ito ha. Tutuhanan natin to. Yes, Okay, Nick, para nasa hindi. ayos po, no? Ano Kasi ba, ngayon ano ba, magulo. next Sunday? Sige. Hindi, ganito po, let's confirm ha. Last chance na po to kasi alam mo, Okay, brother, okay. ang ginawa lahat ng mga kasama natin, naglagay sila ng thumbnail, in-announce, tapos sa nangyari, yun nga, sabi mo, walang confirmation of schedule. Ngayon, ganito gawin po natin. In-explain ko na kay Bro Jando yan. Sabi ko nga, hindi na ako makikidebate kasi nga sabi ko, baka matitinis lang ako manyervos, hindi ko malimutan ko yung sasabihin ko. Ngayon, ayaw niya talaga. Gusto ko nga talaga sharing lang kami dalawa. Kami lang ba? Malay mo, baka makabig niya ako, ano bang kabig? Basta yun na yun. Totoo pala. Hindi, bro, unmasking ganito po yan na willing ka ba na public talakayan or at least debates schedule natin in any time? Yes po. Ayun, Sige po. ka. Okay Yes po, totoo na yun. Pero yun, hintay ko confirmation ko ha. Hindi ko alam tapos babatin, sasabihin na ganito ganyan, hinintay. Yun. Wala naman akong sinasabi na Confirmation from you. Yeah, sige Okay po. po. Mayroon na po akong Facebook po. Unmasking Lies, paki-add na lang po ako at may message. Okay, so far wala pa kayong maibibigay na exact schedule for talakayan, wala pa. Baka ngayong parating na Sabado bro, may message lang ako. Di ba Sabado ngayon? Next Baka Sabado pa lang, siguro. baka. Hindi, kasi nga, di ko nga masabi kasi may trabaho rin ako. Okay, so kasi mahirap pero na. ganito na lang. Either ngayong darating na Sabado or sa makalawang Sabado. Pag hindi pa sa makalawang Sabado, sabi mo sinungaling ako. Bigyan mo ko 2 linggo. Ganon. Okay, so wala pa pala. Siguro po mas maganda kayo na lang ang mag-confirm imbis na kami. So Kaya halimbawa, bro, ang ganda usapan namin bro sa Messenger. Kaya manhinakon nga ako. Sabi ko ganito, ganyan. Talagang Sige dadalhin niya ako dito. Ngayon, gusto ko ako magtanong sa kanya. Akong tinatanong. Ano ba yun? okay. Ito Sandali tanong po, ko bro Jando. Ganun na lang po ang mangyayari ngayon. Kasi medyo baka okay naman ngayon kung gusto mo konting tanungan lang. Ngayon, konting tanungan and then talagang formal talakayan, schedule natin, i-confirm na lang muna sa inyo kasi mahirap yung mag-schedule tapos wala pa palang confirmation sa inyo. So, hintayin po namin kayo yung talagang exact date nyo ha. So, ngayong oras na to, ang gagawin natin, konting konting question and answer portion. Konti. Mother Ngayon. Angel, Yes, bro. hindi ba may trabaho si Unmasking Lies? Sabi niya. Anong araw ang day off mo? Hindi, Sabado, bro Linggo Jando, lang, sabi nga Sabado, niya, Linggo. sabi nga niya, siya daw ang, mahirap kasi yung sinasabi niya baka So, So, yan nga. baka yun nga lagi sinasabi, let's confirm first bago tayo mag-announce kasi napakarami ng viewers. Bibigyan mo ko 1 to 3 weeks. Pag hindi natuloy yun, aangkingin ko na talagang ako, duwag rito ganyan. Sabihin nyo not sabihin, kaya gusto nyo sabihin. Sige Bigyan mo po. ko ng within 3 weeks ha. Mother Angel, Tama Hindi ko naman natuloy po. yun. Fernando, yes. ayusin mo yung date kasi 'di ba may pupuntahan ka sa yung sinabi mong wala ka dito. Yun nga. 12 to 16, wala ako. Yun nga lang. Linggo bro, linggo. Hindi, wag na lang Sabado yung linggo. Pwede ang Wala bang linggo. Hindi pwede ang linggo dahil ako. Testimony night namin yung linggo. Sa ibang araw lang. Hindi bali bro, basta PPM na lang kita bro kung kailan ka Wag mo lang i-block, ibalik mo na yun. Ito, maganda namang usapan natin, binablock mo ako Binablock kita dahil gusto mo kasi sa chat Sinabi na nga ngayon ko sa chat Hindi akong keyboard warrior. In-explain ko na sa iyo bro. Sinabi ko sa iyo sa live. Bakit hindi ako makapag ano sa iyo kasi nga baguhan ako. Di ba? Di mo matanggap yun? Bro, inuunawa ko. Bro, ito Ba't mo ako bablock? Inuunawa ko naman na ang ko is baguhan o hindi. Inuunawa ko naman 'yan. Ang sa akin lang kasi, nag-i-insist ka na sinasabi mong ebidensya na hindi mo ba napapatunayan. Ayan nabasa natin, ini-imagine lang pala. Naging ini-imagine lang pala? Sige, ganito, in-imagine Ako na lang magtanong sa iyo bro, isa lang.
Ako, pwede? Sige, ikaw, magtanong ka. Okay, ganito po. Sandali po para nasa kasi ayos. hindi mo anong imagine kasi hindi mo mabigyan ng tuwiran eh. Magtatanong Bro, lang I'm ako sa iyo. asking. Bro, sandali po Ganito na lang. Sige, gusto mong ituloy ito ngayon kahit na ilang minuto lang. O, Hindi bro, bigyan natin ng- magtatanong lang. Tatanong lang ko So, bro, magtanong isang ka lang tanongan po, lang at alis na ako. Hindi ako magre-rebut. Okay. Tanong lang. Ilang tanong po ang gusto niya? Isa, dalawa? Mga isa, dalawa ata, ganun. Unahin ko Sige, yung sa so- Mateo 16:18. Pero hindi ka pwedeng tanungin. Hindi rin ako mag-rebut. Kung anong sagot niya, hindi ko na-rebut. Tama man o mali. Okay. Opo, kasi mas maganda Kasi- sa talakayan, i-confirm mo na lang natin next time yan. So 2 to 3 weeks, Oo, tama. let's schedule po para nasa ayos. At Opo, nakipagtalakayan na po ba kayong formal dati? Hindi pa. Wala, hindi pa talaga sa lang sa chat lang ganito sa mga sa mga comment lang. O sige, parang gagawin lang naman natin yon. It's like a debate na rin, pero at least nasa ayos lang yon. No? Talakayan is more on lang naman yan. Question and answer portion at lalagyan lang natin ng konting oras, ng konting para walang magbabat in. So ganito po yung mangyayari kapatid, mag-question ka na lang muna ng isa o dalawa ngayon at kung ano man ang sagot nila, huwag ka na lang mag-rebat. Okay, Kasi pag nagre-rebat ka, tatanungin ka eh. So humahaba. Haba, tama lang. Okay, so ganito po yung ganito po yung mangyayari. Sa akin kasi para ma-justify yung term na imagine, yung ibig sabihin ni John doon na imagine lang daw. Para ma-justify Yes. yun, tatanong lang ako. Yes, the problem is nasa question and answer portion tayo. When you ask questions, if they answer, hindi ka pwede mag-rebat. Dahil pag nag-rebat ka, Yes. nagkaano ka na ng talakayan nun. Kaya nga, sige. Iba po yung segment natin. So the segment is you're just asking question. Pag Okay. binigay niya yung sagot po, wag pong magbabati. Either mali o hindi, wala nang You accept it or not, wag po magbabatin dahil tatanungin tayong pabalik, hindi tayo matatapos. Hindi formal Okay, bro, talakayan sige. to na po. Okay, now you can ask question po. Sige po. Hello bro. Sige, go ahead. Pwede na magtanong? Sige, go ahead. Sige po, magtanong na po. Ganito. 'Di ba yung teksto na supporting nyo na yung kayong tatag ng Kristo 33 AD is a Mateo 16:18. Tanong ko bro, yung iglesia ba na sinasabi doon sa Mateo 16:18, iglesia ba na anong iglesia 'yon? Mga tao. Kasi marami akong narinig, mga tao, mayroong church, yung ano bang mga tao. Mga tao bro, mga tao. sa iglesia, diba? sa English church, sa Spanish iglesia, sa Tagalog simbahan. Ang pagkahulugan nun, mga tao. Congregation, gano'n, mga community, gano'n. Grupo, oo. Ngayon bro, yung committee na yun bro, meron ba silang yung naiwang mga na ganito ganyan na isulat nila yung sinasabi ni Kristo na nagtatag na na kumikilala ng isang Misaya nila ay Diyos? Meron ba o wala? Per century? Yan Ganun mismong Biblia bro, yung mismo New Testament na nakasulat in Greek. Actually, meron tayong yung P59, yung fragment of the Gospel of John na Dating nahukay. back? Anong date bro? Eto, pakita ko sa screen P59. Ayan ha. P59. Alam ko lang, kasing laki lang yung ATM card. Ano ATM card? Yung fragment nung dyan, nung pinaka small as ATM card, sabi ng mga sige, patuloy lang. Anong ATM card? Di, kasing laki sabi ng mga scholar na paano. Kasing laki lang? Pero ano yun? Anong date yun? Sige nga. Eto. Per century ba yun? 33 sa panahon ni Kristo? Eto. Open ko dito. Wait lang ha. Malaki to eh. Dapat. Ito. Kuha natin yung original size niya. Eto. Yan. P52 pala. A fragment of the Gospel of John is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language niya is Greek. Medium niya is papyrus. Approximate date is C 120 to 150 CE. Place of discovery, Egypt.
Date of discovery acquisition is 1920. Current location is John Rylands Library, Manchester, England. Manuscript number P52. Manuscript family is Alexandrian. Yun ang ano. And then, yung laki niya, ito. Sabi niya, pang ATM daw. Hindi, yung pinakauna, sabi ko, yung... Sina, bahala na. Oh. Yan, ito yung ano. O, pang ano daw. Yan. P52, The Gospel of John. Ayan. Yan yung ano, yung fragment. So, Ang tanong ko po, nakasulat. 33 AD ba yan, bro? 33 AD? Way back? Or 2nd century? Ando nga sa 120 CE. Kasi si John So, yung nagsulat si John ng gospel niya. Nasa 100 AD siya nagsulat. Hindi mo na research 'yon? Hindi research ko, bro. Oh. research. Oh, then nag-research ka, wag mo kong tanungin kung 33 AD ba siya nagsulat. Then wala namang research na nagsasabi 33 AD nagsulat si John ng gospel niya. Hindi. Sure ka ba na si John ang sulat nun? Yes. Anong proof mo? Meron bang original na si John? Kasi sabi ng mga scholar is unknown. Sige, asan ng ebidensya mo na unknown yun? Oh, tututol ka ha? Tututol ka ngayon. Sige, ikaw ang hanapan ko ngayon. Nasaan ang ebidensya mo? Sabi ko mga scholars, unknown author. The John is unknown author. Sinong Catholic Bible, sinong Bible scholar? Ma-Catholic, ma-Protestant, sinong Bible scholar nagsabi na hindi si John nagsulat ng Gospel of John? Sige, i-type mo sa sa internet, Gospel of John. Sige, type natin ha. Gospel of John. Sige. Okay. Apa, bro? Gospel of John. Ito. Yan. So, saan dito? Saan ako mabubukas? Asan ba? Wala naman dyan. Saan ako mabubukas? Ito, The Gospel of John. Saan ako mabubukas? Wikipedia, bro. Wikipedia. Wikipedia. Okay. Okay. Basahin mo. The Gospel of John is the fourth or the four canonical Gospels. It contains a highly schematic account of the ministry of Jesus with 7 signs culminating in the raising of Lazarus. Then, foreshadowing the resurrection of Jesus, and 7 I am discourses concerned with issues of the church synagogue debate at the time of composition. Ano pang Tuloy? Sige, baba. Tuloy lang. Okay, tuloy ako. Ano lang ha? Okay, sabi dito is discourses concerned with issues of the church synagogue debate at the time of composition, culminating in Thomas' proclamation of the risen Jesus as my Lord and my God. The Gospel's concluding verses set out its purpose, that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. John reached its final form around 90 to 110 AD. Although it contains sign of origins dating back to AD 70 and possibly even earlier. Like the 3 other Gospels, it is anonymous, although it identifies an unnamed disciple whom Jesus loved as the source of its traditions. It most likely arose with a Johannine community, and as it is closely related in style and content to the 3 Johannine epistles, most scholars treat the 4 books along with the book of Revelation as a single corpus of Johannine literature, albeit not from the same author. Tanong mo, bro?
Nabasa mo yung Anonymous, bro? Anonymous. Like the three other gospels, it is anonymous, although it identifies as an unnamed disciple whom Jesus loved as the source of his traditions. So ano anonymous? Unawa mo sa anonymous dito. Anonymous, hindi kilala. Hindi na kilala. Anonymous, di ba? Brother Angel, to confirm lang, Brother Angel, yung unawa ba ni Unmasking Lies dito sa linyang ito is tama o mali? Well, siyempre, Ano bang anonymous sa'yo, bro? Ano bang anonymous? Hindi, ipa-confirm ko lang kasi baka ako sumagot, baka ayaw maniwala eh. Ipa-confirm ko lang. ganito sige, ganito na lang, no? So dahil dun sa term, tingnan mo yung buong statement naman, bro Unmasking. Tingnan mo yung buong statement din. Hindi ibig sabihin pag sinabing anonymous, yun na yun. But meron siya nakasaad naman no? And at the same time, tandaan po natin, no, hindi lahat ng mga narinig na nababasa natin is pagka may isang salita, yun na yun. Kasi may mga paliwanag yan later. So you need to really talagang himay-himay yan. Ano ba talagang anonymous? Dapat na may sinabing anonymous, bro. Yes. Meaning, hindi kilala kung sino ng author na yun. Wala. According to the book, di ba? Yeah, bukas tayo ng Google Translate para makita natin kung tama yung unawa ni Unmasking Lies. Kung okay ba yung unawa niya. Di ba? Unknown. Anonymous so. Filipino tayo. Synonym yan ng... Tingnan natin kung author ba yung anonymous. Tulad ng Hindi author. tulad unknown ng author. tatlong iba pang Anonymous ebanghelyo. Ito Ganun. Tulad ng tatlong iba pang ebanghelyo, ito ay hindi nagpapakilala, bagamat kinikilala nito ang isang hindi pinangalanang disipulo na minahal ni Jesus bilang ang pinagmulan ng mga tradisyon nito. Ang pinagmulan ng mga tradisyon nito. Sino pinagmulan, bro? Pinagmulan ng tradisyon. Na disipulo na minahal ni Jesus. Sino yan? Sino yung disipulo na minahal ni Jesus na siya pinagmulan ng naturang tradisyon? Sino? Sino yun? Alam ko sa yung tradisyon nga, yung tradisyon kasi paniniwala Hindi, yung pinagmulan, bro. Yung pinagmulan. Kaya nga, si John de Bilab yan di ba? Yun ang tradisyon nila. Pero in real life, mali. Ito naman tayo. Mali, bro. Ang sabi dito, ulitin natin tulad ng tatlong... Si John de Bilab yan, bro. Tulad ng tatlong iba pang ebanghelyo, ito ay hindi nagpapakilala. Bagamat... di ba? Bagamat... Tulad ng tatlong, di ba? Same, nung 3 ebanghelyo, yung 3 evangelist na yun, Matthew, Mark, Luke, yun. Hindi nagpapakilala Hindi napakilala. Hindi napapakilala. So meaning, hindi Bagamat, napakilala. Unknown yun. Kasi hindi napakilala di ba? Meron bang hindi napakilala na kilala mo? Eto, may bro, may circumstantial evidence, sabi yes, ito, kasi yun bagamat, yun. kinikilala nito, yung mismong ebanghelyo, kinikilala nito ang hindi pinangalan ng disipulo na minahal ni Jesus. Sino tong disipulong minahal ni Jesus na siyang pinagmulan ng tradisyon nito bilang ang pinagmulan ng tradisyon ito? Sino ang disipulong minahal ni Jesus na siyang pinagmulan ng naturang ebanghelyo? Sino? Yung tradisyon nyo, yung paniniwala hindi si John de Bilab yun. Hindi si John de Bilab yun, di ba? John de Bilab yun kasama ni Jesus. Hindi ko tinatanong kung ano yung tradisyon namin. Ang tinatanong ko sa iyo, sino ang disipulo na minahal ni Jesus na siyang pinagmulan ng Gospel of John? Yung tradisyon na yan is the Gospel of John. Sino ang disipulo na minahal ni Jesus na siyang pinagmulan ng tradisyon na yan, yung Gospel of John? Sino? Yun nga, si John de Bilab, di ba? Si John nga. Si John de Bilab, sa tradisyon nga. Hindi sa tradisyon. tradisyon. Sa Biblia. Ang tradisyon mismo nanggaling sa disipulo na minahal ni Jesus. Ang tradisyon mismo, napakaliwanag ng linya dyan, Kaya nga, asa ba kinukuha yung tradisyon? Hindi ba yun sa Biblia? Mali. Ang sinabi dito, ang pinagkuhanan ng tradisyon.
Brother Source, Angel. kuha ka ng source ng John D. Villa. Sandali. Eto. Kuha ka ng source ngayon outside the Bible kung makikita ka. Sige nga. Kuha ako I-search ng mo dun. ng tagapamagitan para makita kung tama ba unawa ko o mali. Brother Angel, tama Bro, bang unawa ko dito, Brother Angel, na ang ebanghelyo ni John ay nagmula sa disipulo na minahal ni Jesus? Tama ba? Ito ba sinasabi rito? Okay, linawin po natin yan. No? Napakalinaw naman yung paliwanag dyan. Unang-una, ang Wikipedia, during that time, hindi na naman nila alam talaga yan. Makakaalam yan yung Katoliko. Yung pinagmulan ng... Hindi bro. Wait, Ito kasi Wikipedia. sandali Sabi po. ko nga, hindi po usapan source kasi yung natin. Wikipedia. Bro, Hindi po kasi sandali source yung ha. Wikipedia. Di ba, Publisher lang siya, tagalathala. Bro, di ba sabi mo mag-question ka lang? Hindi, minislead Then, nyo kasi. Hindi, yun ang nga yung sinasabi natin. Kung magko-question ka lang and then may answer naman at may paliwanag, bro, napakalinaw naman ng paliwanag. Ngayon, nasa sayo nga. Kaya nga sabi natin, kung gusto mo nga nung talakayan later na lang. Kasi lahahaba yan. Pinapaliwanag na nga, may sagot. Sige na, sige, iwan ko na lang yan bro. Yes. Brother Angel. Brother Angel. Mahaba kayo. Brother Yes, Angel, bro. ipapaklaro ko lang, Brother Angel. Tama ba yung unawa ko na ang pinagmula ng Gospel of John ayon dito ay ang pinangalan ng disipulo na minahal ni Jesus? Tama ba yung unawa ko o mali yung unawa ko? Of course, kaya nga yung Wikipedia may idea na rin siya. Sino yon? Yung beloved nga ni si John. So yun yung Diba, sabi yung sabi ko, diba? tinututulan ni Unmasking Lies. Kaya nga mas maganda, no? Ang ano natin dyan. Wag ako tututol. Sige. Brother Yes, Angel. because you just, in segment, is just question and answer Sige, ng segment na yun. pasok na ako sa pangalawang tanong para matapos ito. Pangalawang Yes, tanong. oo, kasi medyo late na yung mga tao. Sa susunod talakayan, bro, mas maganda, may chance ka mag-rebat. Ito na lang, huling tanong na to bro. Last na to. Sige bro. Napakaliwanag ng binasa eh. Maliwanag nga, pero di mo naintindihan. Bro, Unmasking, Nagbatin ka eh. usapan, walang magre-rebat. Okay, sabi Hindi mo, kasi bro, nagpahabol siya bro eh. Kasi pinapalabas niya na mali ako dito eh. Pero di bali. talakayan na lang, formal talakayan. Sige, okay. Oh. So, just, Pangalawang tanong. Position mo, sandali po Ang position mo ngayon, segment po dito sa punto ngayong araw na to, mag-ask lang tayo ng question. Yun lang po, ha? Ay, Okay. sa ganun ba? The question starts now. Sige po. Pangalawang tanong, narinig ko lagi, sa time nung mga apostol, wala pa yung New Testament. Tama ba? Sa time ng mga Bro, apostol, yes, hindi pa nila isinusulat yung New Testament sa kanilang time. Hindi Ngayon, pa. Okay. But ito Okay na, tama. Okay na yun. Hindi, wag mong putulin, wag mong putulin. Pag sumasagot, Wag mong siya, putulin. huwag ka po magbating. Ikaw Para talaga. Sige. Hindi, okay na sana sa akin yun Hindi, eh. Tama na yun eh. nag-mislead ka bro, pinuputol mo bro, dahil palilitaw mo na hindi sila nagsulat. Ano, sige, ililigaw mo pa ako? sandali Pag po, kapag sinabi namin na wala pang New Testament nun, ibig sabihin, hindi siya kabilang sa Bible, pero nagsusulat na sila. Ko talaga. Okay, sandali, Unmasking Lies, ha? Yun ang sagot niya. So, nagsusulat pa lang, wala sa Biblia. So, you have next question? Wala nga silang malay na yung kanilang mga isinulat, idadagdag sa Bible eh. Wala silang malay nun eh. Nagsusulat sila ng kanilang mga sulat na siyang ibinibigay lang sa kanilang mga disipulo. Nagsusulat sila pero... Sa time ng apostol yun. Oh yes, nagsusulat sila. Nagsusulat sila. Wait lang. Unmasking Lies, wait po. Nagsusulat sila ng kanilang babasahin. Sinulat ni Pablo yung kanya, sinulat ni Mateo yung kanya, ni Lucas, ni Marcos, ni Apostol Pablo yung kanilang mga sinulat. Pero hindi nila alam na idadagdag yon sa Biblia. Ang Katoliko ang nagtawag doon ng New Testament, yung kanilang mga isinulat. Pero sa panahon nila, ang Biblia, Old Testament lang. Wala pang New Testament, tama yon. Pero hindi ibig sabihin na wala silang isinulat dahil ibang tao ang nagsulat.
Okay, yung ganito. Kaya mo puputulin. Huwag mo putulin. Okay, ganito. Mga, sa palagay mo, anong mga taon kayo nagsulat sila? Siyempre, nung buhay pa sila, natural. Hindi nga, anong mga taon yun sa panahon ni Kristo ba? 33 AD, before, after? No. Nagsulat sila, wala na si Kristo sa lupa. Umakyat na sa langit nung sila nagsimulang magsulat. Dahil ang turo kasi sa kanila, ang utos sa kanila, ipangaral nyo. Mga anong taon kaya yon nagsulat sila? I-search natin. Search natin ha. Sige. Maganda Hindi, yun. wag na. Matatagal na tayo. Hindi. Nagtanong ka eh. Ayokong sumagot ng hindi. Sige, search mo. Sige. Okay, search mo. Total, hindi naman nakututol na when the Gospel of John was written. Hindi bro, hindi to about Gospel of John. Ano? Sabi ko yung mga buong gospel, yung poor gospel ganun. Sige, unahin natin. Ito, the Gospel of John between 90 to 100 AD. How about Matthew? When the Gospel of Matthew was written. Hindi naman sabay-sabay nang sumulat yan eh. Kay Matthew naman, nasa mga 70 AD. How about Mark? Tingnan natin Mark. Kailan nagsulat? Mga 70 AD rin. How about, yun, si Luke. Si Luke naman, si Luke. Yun. Si Luke nagsulat noong mga 85 AD. Okay. Ganito, follow-up question. Paano mo nasabi yun na yung Mark, si Mark nagsulat, yung Luke, si Luke nagsulat, yung Mateo, si Mateo nagsulat? Mayroon ka bang ebidensya pakita? Sila ang nagsulat, natural. Parang lamat kasi narinig ko sa mga scholar like Bart Ehrman na hindi sila nagsulat nung... Sinong scholar bro? Sinong scholar? Bart Ehrman, marami. Si isa na rin si Bart Ehrman. Huwag ka magpresenta si Robert Price. Huwag ka Robert Price. Sino ba si Robert Price? Tingnan natin. Marami. Robert Price. Sino si Robert Price? Tingnan natin. Robert Price is Bart an Ehrman. American New Testament scholar who argues in... sige. Ano sinabi ni Robert Price? Yung Book of Matthew, hindi mo ma-search yun bro. Kasi nasa video na yun. Na hindi sila mismo yung nagsulat. Sino nagsulat? Kaya nga sa New Testament. Sino nagsulat ng Book of Matthew? Malay nila. Anonymous nga. Kaya hindi alam eh. Di ba? Ano? Meron mga anonymous ano ba na naman yan? may alam. Oy, teka. Magkaunawa nga tayo. Sige. Ako, natawa ka sa sarili mo ha. Ako, specific yung sagot namin. Nagsulat sa aklat ni Mateo ay si Mateo. Tapos yung sayo mo naman, nangangapa pa. Hindi, tagal na yung sinasabi bro. Tagal ko nang alam yun. Na hindi talaga yun nagsulat si Mateo ng Mateo. Matagal mo na palang alam. Hindi ka nangangapa. Sino ang nagsulat ng aklat ni Mateo kundi si Mateo? Sabi nga anon, may alam ba? Anon. Nangangapa ka nga. Hindi, yun ang sabi ng mga scholar eh. Sige. Pa ba yung mga scholar? Sige, ipresenta mo na sinabi ng scholar na hindi si Mateo ang nagsulat ng aklat ni Mateo. Nako, papa. Assignment ko yan sa iyo ha. Hoy, assignment ko yan sa iyo ha. Sa pagbabalik mo ngayong Martes ng gabi, ipresenta mo sa akin yan ha. Okay. Sige. At ipresenta mo rin sa akin na tagang si Mateo na sumulat ng Mateo ha. Sige, showdown tayo. Sige, showdown tayo. Maganda yan. Kasi mga scholar nga, sinasabi tapos ikaw pala, alam mo. Nako, pambihira tong tao na to. Sige. Okay ako dyan. Yun, yung tanong ko. Ganito. Since time of Jesus, wala pa yung New Testament. Bumabase sila sa Old Testament. Ngayon, itong tanong, may mababasa ka ba sa Old Testament na yung darating na Kristo ay Diyos? Yes. O magiging Diyos? O kaya anak ng Diyos? Mali. Walang sinasabing magiging Diyos. Ang sinabi, pinanganak na Diyos. Ang sabi, tatawagin siyang makapangyarihang Diyos. Isaiah 9:6. Alam mo naman pala ba't ka mo magtatanong? Aware ka ba sa aware ka ba sa Hebreo na yung Hebreo na kiyilod yuladlano is past tense? Kumbaga ang bata ito pinanganak, hindi pa panganak pa lang. Aware ka ba dyan? Hindi. Tanong ko.
propesya yan. Though past tense ang nakalagay dyan, Hindi nga, though hindi, past tense ganito. ang ginamit na linya dyan, Di ba? it's a prophecy. Hindi ba mayroon kayong kasabihan na hindi yung isda magtuturo sa ibon na paano lumipad, hindi yung ibon tuturo sa isda na hindi yung ibon tuturo sa isda paano lumipad, hindi yung isda tuturo sa ibon paano lumangoy. Di ganito. Ang Old Testament sulat ng mga Hebreo. Ngayon, sinasabi sa Hebreo, yung Isaiah 9:6, kiyulad yulad lano, meaning past tense, ang batang pinanganak na, hindi pa panganak pa lang, so meaning hindi future tense. To hindi prove past your tense. statement, bro, to prove your statement, Hindi, isusumara lang yan, Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo na yung bata sa Isaias 9:6 ipinanganak na sa panahon ni Isaias? Marami. Sige, Sabi ko nga, wala akong tayo magpresenta. At saka yung bata na yung para sabihin ko sa'yo, si Kaya yung bro. Sige, dagdagan natin yung problema mo ngayon. Tutol ka ba? Masisikaya na hindi. Tutol ako. Sige, dagdagan natin yung problema mo. Sandali. Dagdagan natin yung problema mo. Sa pagbabalik mo, ilabas mo, ipresenta mo ang Bible scholar na nagsabi na ang bata sa Isaias 9:6 si Hezekiah. Okay. Hindi lang Bible scholar, bro. Kundi yung mismo Hebrew reader ng mga rabbis. Sige. Ay, teka. Sige. Teka. Tapos ikaw Hebrew reader. Wait lang. Ang Hebrew scholar hindi naniniwala kay Jesus. Kaya nga sila tumututol Hindi Hebrew scholar. Hebrew words ba na mga Hebrew word tayo ang usapan natin is Hebrew words from root Hebrew. Ngayon, nakasulat yung Old Testament. Sandali, yung nakasulat yung Old Testament sa Hebrew. Ngayon, hindi yan, bro. Sandali. Ang Jewish scholar. Sandali nga. Makinig ka muna. Makinig ka one time. Ang Jewish scholar. Yan sabi ko sa iyo hindi mo pinapatapos. Ang Jewish scholar, bro, hindi yan naniniwala sa kay Jesus Christ. Tuto sila ng tuto na si Jesus Christ ang pinopropesiya na siya ang Kristo. Kaya nga sa Biblia, nakipagdebate si Apostol Pablo sa bagay na yan. Basahin natin yung sinasabi sa Acts chapter 18 verse 28. Ito sinasabi 18:28 in the book of Acts, ang sabi ganito, for with these strong arguments, he defeated the Jews in public debates by proving from the scriptures that Jesus is the Messiah. So, ang mga apostol, nagkikipagdebate ang mga apostol by proving that kasi ang mga Israelita hindi naniniwala. Tapos dadalhin mo ako sa mga scholar na hindi naniniwala. Naturally ba ibibigay nilang pangalan? Bildalin mo ako sa Bible scholar na nagsabi na ang batang ipapanganak sa Isaias 9:6 ay si Hezekiah. Doon mo ako dalhin. Go! Pwede na magsagot? Ako wala na akong time sagot mo, pero sagutin na lang kita. Hindi yung dadalhin kita, kundi ang sibig ko sabihin, yung termino mismo yung meaning. Papresent ako sa iyo ng Hebrew word, kasi Hebrew word, mag-process ka ng Hebrew word na yung kiyulad lano is future tense, hindi past tense. Ngayon yan ang assignment mo. Bibigyan mo ako ng Hebrew word. Teka. May sinabi ba akong hindi past tense? May sinabi ba akong hindi past tense? Hindi, sabi ko nga papatunayan mo nga kasi para sa iyo future tense pa yung Isaiah 9:6 papatunayan ko. Ang sinabi ko kanina, wait lang. Ang sinabi ko kanina, kahit pa past tense ang nilagay, yan ay prophecy. At ang katuparan niyan ay si Kristo. Yan ay prophecy at ang katuparan ay si Kristo. Eto na ngayon. Bro, pag future tense mo, ibig sabihin prophecy yan. Pag tumutol ka dahil meron kang ibang paliwanag, tapatan mo ko ng Bible scholar to support your interpretation. Yes. O yun. So ngayon, sino ang Bible scholar na maituro mo sa akin na nagsabi na ang batang ipapanganak sa Isaias 9:6 ay si Hezekiah?
Bro, Bro, sabi ko nga, mamamagitan muna ako, Bro Jando, Bro Unmasking Lies. Magandang talakayan yun mas maganda yan sa format talakayan kasi kita mo, alam ko na yung bersikulo niya eh. Pero di bale, Opo. patunayan So, ko yan ngayon. sandali, Bro Na yung Unmasking. palang bata sa Isaiah 9:6, isisos pala yun. Ngayon, sinasabi Sandali dun, po. Bro Unmasking. hindi, i-share ko lang sa'yo. Sinasabi doon yung bata, father, ano po? Excited ka, promise mo kanina, hindi ka magre-rebut. Parang gusto ko na nga yata, bukas na yung debate. Kasi Yun na nga yung sinasabi ko. alam ko na agad yung mga sasabihin ni Bro Jando eh. Hindi, Yan ang gusto ko. Dugaguan ako, pero yung sinasabi niya, hindi na bago sa akin. Dagal Yan ko ang na gusto narinig ko, yan. magipagtalakayan ka sa akin sa live, hindi sa chat. Makinig po muna tayong dalawa. Kaya kasi Ganito po. magaling ka mag-ikot-ikot ano. Ganyan Bro ang gusto mo. Unmasking, sandali po listen po muna para mas maganda, mas yung nasa kaayusan, di po ba? So ganito natin para may kaayusan. Can you make an Ito talaga schedule dyan, po? hindi talaga patalo to eh. Alam ko eh. Sandali po, Unmasking Can you make an schedule? Alam mo po ba yung proseso sa debate o talakayan na magpe-present ka ng 10 minutes? Tapos, alam ko na bro, lagi na ako narinig ng debate bro, kahit di ako nakipag-debate, alam ko na. okay, Alam ko na sasagutin niya eh. Sandali po. Alam ko na. Bro, sandali po Ganito yung gagawin natin. Ifo-formal debate natin siya. May 10 minutes presentation ng affirmative. Tapos may question and answer ng 7 minutes. And then, so yung mga ganun na proseso, mas maganda kasi kaysa ngayon na medyo magulo siya dahil hindi ready pareho. Ang gagawin natin para ready lahat, can we make an schedule kung gusto mo ba sa Okay, sige po. Tuesday? Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kapila ang foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.